Parang ng gabi na sa terminal na kami ng Victoria Liner dahil ayaw namin mahuli kami sa biyahe. At ayan, habang naghihintay kami ng bus na sasakyan namin, iniisip na namin kung ano yung mga kailangan namin gawin, ano yung mga kailangan namin puntahan. At sa dami nga ng lista namin, siguro hindi namin kaya mapuntahan yung lahat. Pipiliin na lang namin kung alin doon ang kaya namin puntahan. At ito na nga, dumating na yung bus, sasakay na kami. Sabi nila malamig daw sa loob. Sabi ko parang hindi naman malamig, pero excited na siguro, dahil excited lang siguro talaga ako dahil first time namin magbakasyon kasama ang pamilya papuntang Baguio. Habang nasa loob kami ng bus, naayos ng iba yung mga gamit nila, pero ako gusto kong hindi matulog kasi gusto kong makita sana yung labas ng yung mga dadaanan kasi mahilig ako sa nature. Tapos mga kasamahan ko, ayan, tulog na sila lahat at totoong malamig sa loob ng Victoria Liner. Sabi nga nila, napakalakas daw ng aircon. Oo, totoo yun. Dahil pagdating ng gabi, kailangan ko na talaga mag-jacket at magtalukbong habang tulog na yung mga kasama ko. At siguro malapit na kami sa pupuntahan namin. Ayun nga, nakarating na kami sa unang bahay na pupuntahan namin, ang bahay ng manugang ko. Diyan kami una mag-stay kasi madaling araw pa lang inandyan na kami. Wala pa yung tao, wala kasi nakatira dyan. Walang tao, kaya nasa labas pa kami ng bahay. Hinihintay namin na pagbuksan kami nung nakatira na ay nung tumao muna saglit. And then, ayan, napagbuksan na kami at nakapasok na kami sa loob. Sabi ko sa mga kasama mga bata, magpahinga muna kasi mahabang biyahe para hindi sila masyado mapagod pag nakarating na kami dun sa talagang gusto naming puntahan. Habang yung iba, yan, nagpapahinga, yung iba naman nagre-ready na ng mga ibang gamit at saka ng almusalin namin pagka umaga. Ako talagang hindi na ako natulog dahil nga siguro hindi naman din talaga ako antukin. Ako yung gising, kasama ko rin ibang mga bata. Pero yung iba, ayan, pumwesto na sila ng tulog. Pansamantalang makapagpahinga ng saglit. Sama-sama nga pala kami sa isang kwarto. Hindi kami naghihiwa-hiwalay. Pero nag-explore ako saglit sa loob ng bahay kasi wala nga nakatira. Mga bata takot kasi wala nga daw nakatira doon. Pero ako, nag-explore ako saglit kung saan mga sulok-sulok. Punta ako sa kabilang kwarto. Tapos yun sa baba, yung mga bata, nandyan, nag-aalmusal na yung iba. Kasi, yan, time na yun is mga alas 5 ng umaga. And then, bago mag-alas 6 ng umaga, isang apo ko, naghanap ng ibang pagkain. Kasi, hindi niya na yata nagustuhan yung almusal na dala namin. Dahil lumabas ako kasama yung apo ko at yung anak ko, pati manugang ko. Kasi sabi ng manugang ko, may bahay sa medyo baba lang nung tinitirahan nila. Habang naglalakad kami, nanamnam ko yung ganda nung nature, yung ganda nung paligid kasi nasa taas kami ng bundok. At sabi niya yung baba daw na yun is La Union na. Medyo malamig na sa lugar pero hindi pa masyado kasi wala pa kami sa Baguio talaga. Malapit pa lang kami. Nag-stop over lang kami dyan kasi dyan kami kukuha ng service kasi nga wala naman kami sariling sasakyan. Hindi naman kami mayaman. Pinilit na talaga namin yung bakasyon pamilya kahit na hindi naman kami talaga sa pera. Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, may dahilan. Kaya yun kami. Pinilit namin magbakasyon kahit hindi naman kami maraming ipon o maraming pera. Masaya kasi pagkasama lahat ng pamilya. Habang naglalakad kami pababa, nakasarap ng paghinga ko. Hindi, sabi ko nga parang kakaiba. Kasi alam mo yung ano ng mga dahon, yung ganda rin siguro ng paligid, and then yung klima kasi malamig siya, and then wala masyadong pollution, parang ang linis ng hangin, ang sarap huminga.
hindi masakit sa ilong at hindi siya nakakapagod kahit medyo malayo pala yung nilakad namin, medyo may kalayuan sa bahay nila yung tindahan na pupuntahan namin. Habang naglalakad kami pababa, tinitingnan ko yung mga paligid. Nasa taas pala kami ng bundok. Pagdating namin sa tindahan, minalas kami kasi sarado pa ito dahil sobrang haming aga. Kala ko kasi 24 hours, yung pala hindi naman. Yung bahay na yan, curious ako sa bahay kasi na yan, kaya binidyo ko kasi hindi ko alam kung ano laman sa loob. Para kasi sa bodega na parang ewan, pero tabi lang siya ng highway. Dahil sa sarado naman yung tindahan, may nabuti na rin namin bumalik. Dahil yun lang yung tindahan na nakikita ko dito. Malalayo ang mga bahay dito, hindi sila dikit-dikit at karamihan kita mo puno at ayan lang bibilis mga sasakyan ng mga dumadaan dito sa malapit sa highway. Minabuti namin na bumalik na lang din pataas. Itong bahay na to hindi ko maintindihan kung ano kasi ang laman niyan sa loob, kaya minsan pinupokus ko, sabi ko ano kaya laman nito, para naman siyang tangke na hindi, ewan ko kung ano yun. Tapos paalis na kami, pabalik kami pataas, nadaanan namin tong bahay na to. Sabi ko ang ganda ng halaman, pero hindi pala sila nagbebenta. Hanggang sumakay na kami ng service namin, paalis ng nitirahan namin, papunta na kami Baguio. Sumakay na kami ng service, jeep nga lang pala ang service namin mga amiga, kasi pulubi kami, hindi kami mayaman, kaya jeep lang ng manugang ko ang na service namin. Tapos nag-stop over kami dyan sa kainan dahil gutom na kami. Yung time niyan is mga 8 ng umaga na siya. Sabi ko, kumain na kami ng kanin kasi medyo tanghali na at gutom na talaga ang lahat. Pagbaba namin, ganda ng paligid kaya binivideo ko pa rin siya. Sabi ko nga sa inyo, mahilig kasi ako sa nature. Kaya, yan, gustong-gusto ko yung paligid, gustong-gusto ko yung mga puno, yung mga halaman, gustong-gusto ko yan. Sabi ko sa kanila, kumain na kami. Ay pumasok kami dyan sa restaurant na yan na parang nagsusulo lang siya dun sa tabi ng daanan. Siguro talagang kainan siya ng mga dumadaan, kaalanganing oras kagaya sa amin. Kaya dyan na rin siguro talaga kumakain sa restaurant na to. Pagpasok namin sa restaurant, yan, more na kagad silang pagkain, pero napansin ko yung mesa nila, ang ganda. Buo kasi yung kahoy niya na parang hindi siya tagpi-tagpi. Isang talaga yung katawan ng malaking puno ang ginawang malaking tabla, andin yun na diretso yung mesa nila. Makapal pa ito ang mesa nila, kaya namangha din ako, sabi ko ang ganda nung mesa niya, talagang hindi siya masisira, masira na mabulok na yung may-ari dito, pero ito hindi pa rin talaga siya mabulok kasi parang ang tibay niya at ang ganda pa rin talaga ng paligid, kaya nakapokus pa rin ako sa paligid nung tindahan, nung kainan, habang mga anak ko ay nag-order ng pagkain. Sa kanila, sila na bahala umorder ng ulam. Kakanin kasi hindi man ako mapili. Lahat kasi kinakain ko. Laki kasi ako sa bundok. Kaya walang problema sa akin. Kahit anong pagkain ang order nila, go na ako. Kung anong gusto nilang kainin, yun na rin sa akin kakainin ko. Hindi ako namimili. And sila, nagdikit-dikit na sila dun sa may tindahan kasi namimili sila ng ulam. Hindi kasi nila alam kung ano yung bibilihin dahil yung ulam na tinda dito, pareho lang naman sa tinda sa amin dito sa Quezon City. Iisa lang ang mga putahe, kumbaga. Siguro naghahanap sila ng mga kakaiba. Pero napansin ko na magbigay ng serving yung tindera, ang laki ng ulam. Hindi kagaya sa amin dito sa Quezon City. Kumbaga siguro ang isang serving na ulam nila dito ay nasa 4 na order na dito sa amin. Ang kanin nila hindi naman ganun karamihan, pero medyo madami din kaysa dito. Pero yung ulam nila talaga napakalaki kasi isang buong hita na malaki, yung kasama talaga yung pigi ng hita.
Pagkatapos namin kumain, yan, malis na ulit kami. Papunta na kami Baguio. Hinihintay na namin, parang excited na kami na makarating talaga sa gusto naming puntahan, yung Baguio. Habang nasa biyahe kami, tinitingnan ko pa rin yung paligid. Dahan-dahan yung sinasakyan namin kasi sabi ko, ang ganda-ganda nung paligid. At hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa bahay kung saan kami mag-staycation. Diyan bahay na yan, diyan kami pansamantalang titira habang mamamasyal kami sa gusto naming puntahan sa Baguio. Kasi, ang hirap pag wala kang matitirahan. Kasi wala naman ka pambayad sa hotel. Hotel na lang yung manugang ko, mayroon sila ng bahayan tita niya. Libre lang kami dyan, wala kaming bayad. Kaya, nakatipid din kami. Diyan kami nag-stay. Isang kwarto lang yung tinirahan namin, pero malaki siya, kompleto. Maganda yung may maliit na sala, may kama, din yung CR nila maganda, may na rin siya, merong heater para kahit papaano pwede kami maligo. Habang nagpapahinga, nagpe-prepare sila ng mga mga gamit na nagtatabi. Ako, nag-explore na naman ako sa labas. Nasa taas kami. Sa second floor lang naman kami ng bahay, pero binidyo ko yung labas. Ang ganda nung labas. Nagre-ready na sila kasi para makapagpahinga kami saglit lang magpahinga kasi kailangan na naman namin umalis dahil nga hinahabol namin yung oras, yung araw, dahil sandali lang naman kami pwede talaga dito. 3 days lang ang namin dito na kailangan maikot na namin yung mga gusto naming puntahan. Kasi sabi ko yung mga magkakalapit na lugar, yun ang pupuntahan natin. Hindi na tayo muna magpupunta sa medyo may kalayuan na lugar. Nagbibihis na sila para sa pag-alis namin ulit. Para ang una naming target na pupuntahan ay ang Burnham Park. Nagme-makeup muna kasi gusto nila maganda daw sila sa picture. Habang ako nagbibideo, nag-explore ako dun sa loob ng bahay. Ang tagal-tagal nilang bumaba. Sabi ko, baba na sila para makaalis na kami. Dahil nga inabol ko nga talaga yung oras. Hindi kasi kami pwede magtagal hanggang natapos na sila. At ayan, dahil nga sa wala naman kami sasakyan, labas kami, lakad kami at maghahanap na naman kami ng taxi. Ang taxi nga pala dito ay 4 na tao lang ang pwedeng ikarga. Kaya pag mag-taxi kami, 2 taxi ang kailangan namin puntahan. Kaya nakarating kami sa una naming target, ang Burnham Park. Maganda dito sa Burnham Park, parang luneta lang naman siya sa tingin ko. Pero ang kagandahan siguro dito is yung klima. Yung klima niya is malamig. Yung masarap, malamig siya, pero hindi, parang pakiramdam ko kasi hindi siya masyadong mausok, hindi maalikabok kahit na maraming sasakyan sa gilid. Ewan ko, o baka pakiramdam ko lang na ganon. Pero yun yung nararamdaman ko. Sabi ko, para rin lang naman pala tong Luneta Park, ang Burnham Park. Which mas maliit nga siya kasi ang Luneta Park is malaki. Pero ito, medyo may kaliitan lang siya doon sa Luneta Park. Pero halos pareho lang naman sila ng laman loob. Halos pareho lang sila. Pero sikat nga lang siguro ito dahil nga sa klima niya dito na malamig, maganda talaga siya pasyalan. Yung swak talaga sa gusto mong mag-relax, yung katawan mo, yung isip mo, nare-relax mo dito. At ayan,
Pagkatapos na hindi pa kami masyado nakakaikot, naghanap na naman ng kainan ang mga kasama ko. Nag-ikot na naman kami, hanap nila, ikot dito, ikot doon. Hinahanap na naman nila kung saan mas masarap kumain. Ayan, lumusot kami sa kabila, pumasok kami dyan sa sabi ko nga, maganda na naman siya, pero yan, parang park lang talaga siya. Hindi mo rin siya may kukumpara sa Circle, kasi ang Circle is medyo halos pareho din itong Burnham Park. Maganda rin ang niya, ang mga daanan yan, may mga halaman din dyan pero dyan naglalakad pa lang kami dahil naghahanap kami dito ng na makakainan dahil nagutom na naman sila. Gutumin kasi itong mga kasama ko. Eto, makakapunta kami ng isang pasyalan. Hindi pa umiinit yung puwet nila ayun, maghahanap na naman sila ng kakainan. Hindi ko nga alam kung pasyalan ba talagang pinunta dito yung mga kainan lang dito sa Baguio ang gusto ikutin ng mga to Lumabas kami dyan sa kabila kasi ang sabi ng manugang ko, may makainan dun sa tawid ng kalsada. Nakarating na kami ngayon sa gusto nilang kainan. Nag-ikot-ikot pa kami, naghanap sila kung alin mas gusto nilang menu, pero sa dami ng tao, dito na lang kami pumasok kasi mahirap makipagsiksikan dun sa ibang restaurant, sa ibang mga kainan. Masarap daw doon, mas mura, mas masarap, pero sobrang dami ng tao, kaya pinili na lang nilang pumasok dito para mas makakain ng medyo mabilis-bilis dahil sa daming ng tao, tsaka sa dami pa nga ng gusto naming puntahan. Sa mismong araw ng pagdating namin, ang dami na naming iniisip, daming mga nakalista. Idagdag pa namin sa oras namin tong kain. Habang naghihintay kami, naghanap kami ng menu namin na makakain. Okay naman yung yung kainan dito sa loob. Pero napansin ko, wala silang unli dito. Ewan ko baka sa ibang kainan meron, pero itong kinainan namin is hindi siya unli. Wala kong madadaanan namin, walang unli yung kagaya sa Quezon City na halos makakikita mo unli rice, unli ganito, unli ganyan. Pero dito hindi. Hanggang tapos na kami kumain, lumabas kami, bumalik kami ng Burnham Park. Gustong gusto ko tong mga bulaklak ng rose, mga halaman, mga nakabukod-bukod na mga flower, parang sa Luneta, parang Luneta Park na talaga. Kung mapapansin mo, para siyang Luneta, pero meron siyang yung duck boat, pero sa Circle meron din naman ganyan, pero mas malawak sa kanila dito. Maganda ang nila dito, kaya sabi ko sa mga bata, huwag na tayo sumakay dyan, may ganyan naman sa Quezon City. Ang pinunta natin dito para makaikot pa kami sa iba pang mga pasyalan, dahil nga limited nga lang yung araw na pwede kang mag-stay dahil may mga trabaho yung mga kasama ko. Buti sana kung kagaya ko, natambay rin lang, walang trabaho. Sila kasi may mga trabaho, kaya hindi kami pwede tumagal. Nag-ikot-ikot na lang kami, tiningnan namin kung ano pang merong mas maganda dun sa kabila. Tapos naisipan namin lumipat ng Belchards. Nakarating na kami sa Belchards. Sabi ko, maganda rin naman pala, lalo na siguro kung umakyat kami sa taas. Nandito pa lang kami sa baba. Malapit lang kasi sa Burnham Park ang Belchards. Bali, isang sakay lang siya. Wala kasi kaming service, kaya nagko-commute kami. Isang sakay lang siya papunta dito. Inikot namin ang Belchards kasama yung mga anak ko. Nagkanya-kanya kaming akyat kasi marami naman siyang hagdanan paakyat pagkatapos magbayad ng entrance. May entrance nga pala dito, guys. Ang entrance dito is 120 per head na bawat isa. Kaya may 120 pesos na entrance. So, para makaakyat ka sa taas, para makapasok. Pagkatapos namin magbayad ng ticket para sa entrance fee, makyat na kami
isa na kaming umakyat. May kanya-kanya kaming way kasi para magkanya-kanya kaming explore kung saan mo gusto pumunta. Bahala ka sa buhay mo, basta magkita-kita na lang kami pag dating kung saan namin gustong magkita. Kasi sa laki kasi ng bell charts, parang hindi namin maikot kung lagi kami magkakasama. Sabi ko, magkanya-kanya na lang tayo ng lakad. Yung iba umakyat, basta lahat naman pa kasi to paakyat, pero napakaganda talaga ng mga tanawin dito. Magkanya-kanyang picture, kanya-kanyang gustong unang mapuntahan. Pagkatapos pagdating din naman dun sa taas, magkikita-kita din dahil halos iisa naman talaga yung yung alam niyo yung way, yung kahit may marami siyang hagdanan paakyat, marami siyang mga pasyalan na iba-ibang pupuntahan, pero katagalan mong ikot, magkakatagpo rin lang naman kayo kung saan yung pinaka daanan. Kasi isa lang naman talaga yung daanan pababa. Para nga palang to, no? Pa yung bill charts na to is para siyang, ang tema niya is parang sa Chinese. Parang friendly Chinese friends community siya. O, basta may pagka-Chinese yung mga design niya dito. Lahat ng mga niya, mahilig din ako. Ang color red is a favorite color ko rin yan. Kaya, gustong gusto ko dito. Yung may mga koi fish, yung mga yung mga halaman, yan, yung mga design niya na yan, yung mga, parang may mga dragon. Gustong gusto ko yung mga ganyan. At saka, gustong gusto ko rin yung maakyat ng mga matataas na yung, hindi naman yung matataas na talaga, na bagay talaga. Takot din tama naman talaga ako sa height, pero yung sa bundok, sa taas, yan, magandang tanawin. Tuwang-tuwa nga sila dyan, no, sa mga tanawin niya kasi nasa taas na kami, kitang-kita na namin yung buong lugar, overlooking talaga siya, para kang umakyat na rin ng bundok. Pero yan naman, maganda yung akyatan mo kasi maganda naman yung hagdanan at magaganda rin yung paligid, yung alam mo yung yung pakiramdam mo na parang hindi mo, ewan ko, parang ang sarap sa pakiramdam, parang ang ganda, ang sarap yung huminga. Kahit na umaakit ako ng hagdanan na mataas, hindi ako napapagod, o baka naman kaya hindi ako napagod dahil sa excitement ko na makarating sa tuktok. Medyo mataas pa kasi, gusto ko kasing puntahan yung Torre na yon. Gusto kong puntahan yung pinakamalaking bill sa taas, yung kampanang napakalaki. Kasi sabi nga nila, hindi makukumpleto yung pagpunta mo dito sa bill charts kung di ka talaga makarating dun sa bill na yon, yung sa na yon, sa kampana na yon. Andin yung lotus na nila, may bulaklak, ay nilapitan ko. Mahilig din ako sa lotus, guys, kaso lang yung lotus kasi ang hirap niya talagang alagaan. Ilang beses na ako nag-alaga niyan, hindi naman siya nabubuhay sa akin, namamatay siya. Ang gaganda ng mga halaman nila, kaya gustong gusto ko yung mga halaman dito sa gilid. Yung mga hagdanan nila na paikot-ikot, ang gaganda ng mga kulay ng mga bulaklak. Meron nga dito mga halaman na tumutubo lang sa gilid. Sa tingin ko hindi man nila tinanim kasi hindi naman sila nakaayos. Pero ang gaganda talaga ng bulaklak. Yung iba nakatubo lang sa may mga dingding. Pero ang gaganda ng ng bulaklak niya. Doon ako lagi sumasabit sa mga flower. Mahilig ako kasi sa halaman. Excuse me. Manok sa akyat na naman ako. Yung Torre kasi na yun, talagang gustong-gusto kong puntahan. Habang nagpaakyat ako dun sa pinakataas, syempre, hindi maiwasan na sumasabit din sa ibang mga tanawin dahil nagandahan din ako. Pag makarating na ako sa isang lugar, gusto ko munang magpaikot, gusto kong tumingin sa paligid. Ang ganda talaga, ang ganda niya. Ito yung pasyalan na wala rin dito sa atin. Wala dito sa Quezon City. Wala sa Maynila. Kasi ang mga pasyalan dito is hindi naman talaga overlooking. Pero
Eto, overlooking siya. So, sulit yung pag-commute namin. Sulit yung pagpunta namin dito. Kasi, ang ganda nung tanawin. Ang ganda nung parang nakaka-relax siya ng utak. Yung nakakalimutan mo lahat ng problema mo, makakalimutan mo lahat ng mga hinanakit mo sa buhay. Pagdating ko dun sa kabilang taas, inabuti ko na naman bumaba. Basta pag nakakita ko ng hagdanan, akyat, baba, o mga halaman, mga ano, basta gusto kong ikutin sila lahat-lahat. Kasi, syempre, sayang naman din yung binayad namin, sayang naman din yung gastos, no? Kung pagdating dito, hindi mo naman i-enjoy. So, i-enjoy mo na lang talaga. Pati nga yung apo ko, tsaka manugang ko, nag-enjoy na rin sila dyan sa tanawin sa taas. Nagustuhan na rin nilang tumingin-tingin lang. Pero totoo guys, nakaka-relax talaga. Nakaka-relax. Kaya pala sabi ko, kaya pala yung mga nagma-mountain climbing is kahit sabihin natin nakakapagod or ano ba tawag dito? Siyempre yung effort nila, yung gastos, pero sulit pala talaga pag nandun ka sa